Nako, sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa inyo, FFCA family, uh, I'm about to shut down my YouTube. Ang hirap niyang ipagtanggol, mga kapatid. Nahihirapan ako ipagtanggol. Ay, nako. Ay, nako, Bonggit. If I will remember my life, since 2007, inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian, magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Buong Pilipinas. Naaalala ko pa noon, 2013, bumaha sa Pasay. Kaming dalawa ng tiyaheng ko, at saka yung mga anak niya, si Fortuna, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng monsoon ng Pasay. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. Grabe. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Kagalang-galang na Pangulo, yung pumasok sa KOJC, actually, hindi usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Yes. Hindi yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear kulang na lang may dalang basuka. Yung sinabi nyong walang dalang tear gas. Yung usok na napakakapal at talagang sumisirit. Yun ba ay ulap o pugs? Oo. Parang nahihirapan akong ipagtanggol ka eh. Diyos ko, buong buhay ko, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian, bit-bit yung pangalang Marcos. Alam niyo yun? Pumunta ako ng Maguindanao. Inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Agwak mismo, sa Sultan Kudarat, sa Sultan Mastura, sa Cotabato City. Biruin mo yun. Unfortunately, natalo tayo no, as Vice President yung tinatakbuhan mo. Nagpunta ako ng Lambayong, nagpunta ako ng Tacorong, nagpunta ako ng Lake Cebu, South Cotabato. Diyos ko. Alam mo yun? Halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Para ano? Para mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Kinausap ko yung mga MILF. Nakausap ko si Commander Gordon. Kasama ko yung mga doktor ko. Bit-bit ang pangalang Marcos. Pumunta ako ng Palawan. Halos buong Palawan, Puerto Princesa to Rizal, Palawan. Nag-humanitarian din ako ron, bit-bit ang pangalang Marcos. To let the people know that this humanitarian act is done by us. Nagpunta ako ng Catanduanes noong 2016. Buong probinsya ng Catanduanes. Alam ni Governor Buboy Cuwa yan, yung 11 bayan sa Catanduanes. Binigyan ko lahat ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Gamit ang pangalang Marcos. Diba? Ultimo Ilocos Norte, mismong sa Bintar. Kasama ko dyan sila Odette Visitasyon at Janice Pascua. Ultimo sa Cordillera. Diba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libre salamin at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry law. Buong Cagayan. Isabela. You see?
Kasama ko yung mga doktor ko. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos noon. Sa lahat ng dapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit niyan. Nung COVID, isinugal ko yung buhay ko. Tapos, ngayon parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to run this election. No? Hindi na ako tatakbo. Parang nanghihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. So, yung reason bakit sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, hindi na lang ako tatakbo. For you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana, piliin nyo ho yung alam nyong matinong leader. Sa totoo lang nung March 14, ito, totoo to, March 14, 2020, nung 15 yung lockdown, March 14, 2020, pababa ng 2019. Walang ibang pinag-uusapan nun, kundi si Yorme, si Isko. Oo! Diyos ko, alam natin lahat na ang pangalan ni Yorme nun, talaga naman, boom! Yun na yun. Walang ibang usapin kundi Yorme. Pagtungtong ng March 15, 2020, lockdown! Nabura si Yorme. Francis Leo Marcos na usapan ng tao. Marcos. Imaginein mo yun? Marcos! Yes. Kayo po, Mr. President. Apelido nyo yan. Namesake kayo ni Presidente Marcos. Kaya yun na yung pinag-uusapan nun. Marcos na. Nabura na yung Yorme. Diba? Why? Because there is Francis Leo Marcos who sacrificed everything, including his very own family. Sino na kinabang? Ako ba? Hindi po. Kayo. Ha? Bakit? Apelido nyo. Apelido ko eh. Ganon ko kayo yung pinaglalaban. Sana makuha natin yung country of greatness. Hindi po ako nanunumbat. Nagkukwento lang ako na kung bakit ngayon parang nahihirapan akong ipagtanggol ka. Siguro pakitignan nyo yung mga report sa inyo. Dapat merong second opinion na tama ba itong ni-report sa'yo? Kasi nagmumukha po kayong nakakahiya sa mata ng publiko dahil iba ho yung kaganapan sa binibigkas nyo, Mr. President. Ang suporta ko po ay nasa inyo. Suporta ng buong pamilya ko at ng buong nasasakupan ko. Gusto ko mang makipagbakbakan ngayon doon sa mga bumabati ko sa inyo, hindi ko humagawa eh. Pero kami na sumuporta sa'yo at totoong nagmahal sa'yo, umaasa kami na baka sakali na matignan nyo yung mga nire-report sa inyo mabuti bago nyo i-deliver sa tao. Kasi naniniwala po ako na yung mga member ho ni Kibuloy, yung mga member ho ng KOJC, ay wala naman hong kinalaman yun doon sa kanilang propeta. Kung sa tingin ninyong lahat, false prophet si Kibuloy, sabihin na natin, yes, totoo. Yung bang kanyang mga taga-suporta ay false na tao rin. Hindi ho, Pilipino rin ho sila. Dapat we treat them with dignity. Yung statement nga, pag lagi ako
Pinanunood ko dahil nandito lang ako nakahiga ng 2 araw. Abay, wala daw baril, kahit isang pulis, kahit isang baril, wala. Ay, Diyos ko po. Kagalang-galang na Pangulo, lahat ng pulis na pumasok, lahat sila, yung 2,000 may baril. Meron pang pulis, inisprayan ng pepper spray yung babae. Bakit to? Bakit to sinasabing ako'y napagod? 17 taon ho ako nag-humanitarian. Hindi ho biro yan. Kulang-kulang 2 dekada. Buong Pilipinas ho, nilibot ko na. Kasi sabi ko, pag naging presidente ang isang Marcos, makakamit na natin yung country of greatness. Eh, ba't mukhang mas maraming nahihirapan yata ngayon? Mr. President, hindi kaya binubulag ka ng mga taong nakapalibot sa'yo? Ang pinag-uusapan ho natin, yung realidad ng buhay na makakaapekto sa taong maliliit na nangyayari sa ngayon. Yun lang. Doon lang ako nananawagan. But, when it comes din sa report na yung pulis daw walang dalang baril, walang dalang tear gas, kontra ako dyan. Kasi kitang-kita ng mata ko eh. Lahat ng pulis na pumasok doon sa KOJC compound kulang na nga lang, may dalang basuka eh. Hindi natin binabati ko sa ating Pangulo. Maaari nga sa sobrang busy niya kasi hindi lang naman Pilipinas, pati foreign policy, problema niya yan eh. Baka nakakaligtaan niya ng tingnang mabuti. Kung ano yung report na dumarating sa kanyang lamesa. Mr. President, the people is waiting for you.